mga nagtitrek sa Mount Kangirag sa Cebu City. Hindi pinapalampas na magliwaliw sa talong ito. Sino ba raw kasi ang hindi mabibinghani sa dormers o Mokpok Falls? Pero sa Falls Adventure, sa isang iglap lang pala, pwedeng bumuhos ang bangungot. Ayaw! Ayaw, ayaw! Kaya musukol! Ang mga turista kasing napadaan sa talon itong July 12, na-trap. Hikot, Paul! Hikot! Gunit, Tarong Glen! Ang rescue makapigil hininga. Sa lakas ng agos ng tubig, di namin kaya, parang anhilak kami. Gunit, Tarong Glen! Mapapatalon ka sa tensyon sa bilis ng mga pangyayari. Hapon nitong July 12, isang babae ang humingi ng saklolo kay Loreto. Sabi niya may kasama ako doon sa falls na trap kasi yon malakas talaga yung ulan na yun. Ang talon na tinutukoy ng babae, itago natin ang sa pangalang Jella, ang Dormers Falls, na ilang metro lang ang layo mula sa tindahan ni Loreto. Nagdala akong lobby doon. Doon inabutan ni Loreto ang kaibigan ni Jella na si Mark, hindi rin ito tunay na pangalan, na naipit sa isang bato sa tapat ng talon. Si Mark hindi makatawid dahil sa lakas ng rumaragasang tubig. Yung lobby, tinali ko naman sa kahoy at hinagis ko sa kanya. Sabi ko, tali ang lobby sa katawan mo at yung backpack mo itapon mo. Pero di umano, hindi raw sinunod ni Mark ang bilin ni Loreto. Sa halip, lumusong ito sa tubig. Suot-suot ang kanyang backpack. Ang ginawa ko, hinila ko. Pati babae, pumila rin. Kaya sa lakas ng alon, hindi ko nakayanan. Kaya nga natangay. Samantala, ang grupo ng mga rescuer na sina Paul at Benji agad nagkasa ng rescue operation. Dali kami pupunta doon, dala namin yung mga pang-rescue ropes namin, yung mga safety na panggamit namin. Kusog kay ang tubig. Yaan tao, nakahikot anang pisi nga blue. Dili na mapunlot. Ng mga sandaling yon, si Mark 5 minuto nang hindi umaahon sa rumaragasang tubig. So diyan nagkakaroon ng mapatuwa ka ng patuwa. Naghikot siya, Gia. Hag mo siya. Ikay kauban mo, no? Sila mo ka mo. Gadwa. Ang grupo ni Paul sinubukang hilahin ang lubid. 5 kami humila. Sa lakas ng agos ng tubig, di namin kaya para mahila din kami ba? Ayaw! Ayaw, ayaw! Kaya musukol! At nung kumalma raw kahit papaano ang agos, dito na sila dumiskarte. Trinayan namin bumaba. Hikot, Paul! Hikot! Paul! Ayaw kumpiyansa! Glenn! Aray, dire, Glenn! Glenn! Kamot mo, Glenn! Gunit, Tarong Glenn! Glenn, ihikot ang mga hawak, Glenn! Pagkatapos ang halos 30 minuto na pakikipagbuno sa rumaragasang tubig, May nakita kami na parang laban ng bag, yung mga polvo, na yung mga plastic na lumitaw. Glenn, ihikot ang mga hawak, Glenn! Sabi ko sa kanila, parang tao na to ah. Doon na may lumitaw, nakita namin siya, yung katawan niya. Malikura! Tay! Nahugot! Sus! Wala na ang mga pantalon. Yung dala niyang strap sa bag, nakatali sa kanyang kamay. Kaya hindi siya nakalangoy ba? So naghikot din siya sa iyang hawak, niya na lambot sa iyang kamot. Ang bag, naanod yung bag. Tinanong ko yung babae. Sabi niya, yung palakas pa yung buhos ng tubig, nakatalon siya sa safe na lugar. Nung sa lalaki na patalon na siya, biglang lumakas. Tapos di na niya makita yung safe na area na tatalonan sana ba? dito na rin sila nadatna ng grupo ni Ray at ng BFP. Pumunta ako kasi nga may dalawang na-trap daw. Pero sa kasagsagan ng pagbubuhat nila sa mga labi ni Mark, si Ray may natanggap na tawag mula sa kasamahan niyang sina Nomel, Joke Ray at Roy. Sir, asan ka? Sabi ko, andito ako, asan ba kayo? Sabi siya, andito kami sa harap ng falls. Siya, andito yung dalawa na na-trap. Ko, andito ako sa may bangkay. Siya, hindi namin alam yan. Kasi ang report nga nung command center namin sa 911 na dalawa na-trap lang, walang bangkay. Nagkalituhan ang magkabilang linya. Sina Nomel kasi sa maling waterfalls o talon pala napunta. Sa halip na magtungo sa Dormers Falls, naligaw sila sa Kabang o Budlaan Falls. Buong pag-aakala ni Nomel, tama ang pinuntahan nila. Sa talon kasi, meron din silang naabutang dalawa pang na-trap. Isang babae at isang lalaki. Pagbaba namin doon sa falls, ma'am,
may dalawang nakaano ng flashlight. Tapos, ginanya namin, woo! Pagkatapos kami sumigaw, ma'am, reply din sila. Ang hindi nila alam, iba pa pala ito sa mga na-stranded o naipit na una dapat nilang sasaklolohan. Nag-angkor kami. Mataas yung rope. Pinababa namin niya. Natapo namin sa kabila. Maghanap kayo ng kahoy na parang itali doon sa rope namin na inangkor namin. Pagkatapos, tinali nila. Binalik nila sa amin. Para yun ang daan nila. Unang sumakay yung babae. Siya naghihila doon. Tapos naghihila din kami. Matapos ang kalahating oras na rescue, ligtas na nakatawid ang dalawang na-stranded. Nagpapasalamat sila sa amin, ma'am. Nanginginig. Hindi nila alam ba anong gagawin. Kasi walang signal doon, ma'am. Ayon sa pagsisiyasat ng CCDRRMO o ng Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, hindi raw magkakilala ang mga na-rescue ni Nomel at sina Jella at Mark na natrap naman sa Dormers Falls. Tinanong ko yun na nakita nyo ba or kasama nyo ba yung dalawa sa ibaba siya? Sir, nakita namin, dumaan kanina dito. Tapos sinabihan daw na wag na lang tumuloy kasi malakas na yung agos ng tubig. Ayun, tumuloy pa din. Ang dalawang pares, parehas palang may planong pumunta sa Mount Kangirag campsite sa Sirao na ang trail madadaanan ang Dormers at Cabang Falls. Parang jump-off area yung Budlaan eh. Doon ka mag-start ng trekking mo papunta sa campsite. Dahil kusang loob naman sila doon na pumunta, walang liability dito ang barangay o any LGU. Considering na ang reason bakit sila doon na stranded ay inulan, no? Kaya tumaas siguro ang tubig, ganyan. Yan ay matuturing natin na acts of God. So kapag merong isang fortuitous event katulad ng acts of God, hindi pwedeng maging liable ang sino man. Ayaw! Ayaw! Kaya musukol! Samantala, sinubukan naming kunan ng pahayag ang iba pang na-stranded. Ngunit tumanggi silang magpaunlak ng interview. Ayon sa rescuers, tinatayang nasa 7 kaso na ng pagkatrap sa rumaragasang mga waterfalls sa Budlaan ang naitala. So far, ma'am, wala pa po tayong mga rules and regulations kasi magbuo po kami ng ordinansa. Kapag hindi maganda ang panahon, ay sasabihan po nila, huwag kayong tutuloy kasi malakas ang baha. One of the plan is mag-put kami ng signage kung sa'y dapat gawin na mayroong mga cell number kung sino ang contact person na madali ma-rescue. Kung mga beginners lang, magsama ng mga professional na hikers talaga para makatulong sa kanila kung ano man yung ma-encounter nila sa daanan. Kung masama talaga yung panahon, umuulan, wag na ituloy. Unang-una, dapat muna tayo maging kalmado. Maari tayong gumawa ng ingay at i-alerto ang paligid, lalo na kung may nakikita tayong mga naninirahan dun sa lugar. So immediately, kailangan nating humanap ng isang mataas na lugar, no, na kung saan hindi siya abutin ng tubig. At dun muna tayo maghintay ng mga re-responde para sa atin. Kung may mga dala-dala tayong mabibigat na gamit, maaring maging sagabal pa ito sa pagliligtas sa atin. Ayaw! Ayaw! Kaya musukol! Musukol kayo ang tubig! Sa likod ng ganda ng mga talon o waterfalls, Gunit, tarong Glenn! nagtatago ang panganib at sa bawat patak ng ulan, pwedeng bumuhos ang trahedya. Hindi lahat ng adventure sinusuong, lalo na kung masama ang panahon. Dahil pwedeng ang inakalang simpleng pamamasyal, magiging isa pa lang huling